Bangka po sa inyong lahat na patuloy na nag-follow po ng aking channel. Muli po tayong nagbabalik ang Randibal TV. At sa umaga nga po ito ang ating pag-uusapan, ang ating pong tatalakayin is ano ang mga patunay sa isang mananampalataya o Kristiyano na siya ay ligtas o pupunta na ng langit. So, ito yung mga pag-uusapan natin na ipatungkol sa mga tinatag ebidensya or patunay na isang mananampalataya o nagsasabing Kristiyano ay siya po ay ligtas na at pupunta ng langit. So, sabi ng 1 John chapter 5 verse 13, all of you have faith in the Son of God, and I have written to let you know that you have eternal life. So, yung lahat ng mga may pananampalataya sa anak ng Diyos, na isulat, sabi ni John, kung saan ay sabi niya, I have written, ang purpose kung bakit isulat ang Biblia, merong Bible is to let you know na dapat daw malaman natin, matutunan natin na kung saan ay meron po tayong tinatawag eternal life. Meron po tayong buhay na walang hanggan. Tayo po ay pupunta ng tinatawag langit. Yun po yung kalooban po ng Panginoon. Kaya po siya nagpunta dito sa lupa. So ano-ano pa yung mga palatandaan o ebidensya na kung saan ang isang tao po na nanampalataya, sumunod sa Panginoon, ay siya po o ang isang Kristiyano na tagasunod sa Panginoon ay siya po ay ligtas. Una pong ebidensya, una pong pagkakakilanlan ay yung tinatawag pagbabago, yung tinatawag change. Ito po yung una po na dapat makita sa isang tao na kung saan ligtas or maranasan po na kung saan ay meron pong pagbabago sa kanyang buhay. Sabi ng Panginoon, by their fruits you will know them. Sa pamamagitan ng bunga, makikilala niyo yung tunay na puno doon sa tinatawag sa pamamagitan ng bunga. Yung ligtas po na tao ay isa pong palatandaan nito is yung kanyang pong buhay na bago. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kahit ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala ng dating pagkatao, siya ay bago na. So, ang unang ebidensya o palatandaan ng isang Kristiyano, isang mananampalataya ay ligtas na ay yung tinatawag change, yung pagbabago na makikita sa kanyang buhay. So, kasi sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala ng dating pagkatao. Yung past life niya, yung dating siya, yung dating buhay niya ay wala na, siya ay bago na. Excuse. Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 11, ang sabi doon, ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae. This is about sa tinatawag mga homosexual. Ang mga tinatawag, ang mga magnanakaw, masakim, mapaglasing, mapanlait o magdaraya, ang ganyang mga tao ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So, dito makikita po natin na kung saan ay very strict po na sinasabi ng Bible yung mga gumagawa ng kasalanan ng pakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, may asawa ka na, sa English adultery, nangangalunya, ay meron ka pang tinatawag mga kabit, hindi ka nasasatisfy sa asawa mo, meron ka pang another relationship, ang tawag na nangangalunya. Nakikiapid, ito namang nakikiapid ay yung merong tinatag, hindi lang ito applicable sa tinatag kapwa lalaki, kapwa babae, kahit binata ka or dalaga ka na kung saan ay na nakikisama ka, ang tawag doon is fornication. Yung nakikiapid is para yung sa tinatawag hindi pa kasal, ang tawag doon is fornication. Kung ikaw ay dalaga at meron kang karelasyon na kung saan hindi pa kayo kasal, ang tawag doon is fornication. Nakikiapid sa kapwa lalaki, hindi lang naka-address ito sa mga tinatawag single, pero at the same time sa kapwa lalaki, kapwa babae. This yung tinatawag kapwa lalaki or kapwa babae, same gender, same sex, hindi po kalooban ng Panginoon yun. Yung mga tinatawag homosexual na gumagawa ng mga bagay na hindi po kalooban ng Diyos, na may pertaining to tinatawag sa tinatawag sexual sins ay sabi nito ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Na yung mga magnanakaw, masakim, mapaglasing. So binanggit dito mapaglasing, panlait o magdaraya. Ang ganyang mga tayo walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Pero binabanggit dito, if we're going to continue, sabi rito, verse 11, ganyan ang ilan sa inyo noon. So take note the word, ganyan ang ilan sa inyo noon. So talagang
makikita po natin dito na kung saan may mga tao na kung saan yung past life nila ay talagang namuhay po sila, na kung saan sila po ay nakiapid, sumamba sa Diyos-Diyosan, nangalun niya, nakiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, magnanakaw, masakay, mapaglasing, mapanlait, magdaraya. Yung klase ng mga tao na ito ay sabi rito, pagdating ng verse 11, ganyan ang ilan sa inyo noon. So makikita po natin na kung saan meron pong pagbabago, meron pong change, na ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit, the word, yung salitang subalit ay ito po yung tinatag transition, na kayo'y nilinis na sa inyong mga kasalanan at itinalaga na kayo sa Diyos, kayo'y pinawalang sala na sa pangalan ng Panginoon Kristo at ang Espiritu ng Diyos. So dito makikita po natin yung tinatawag transition, yung pagbabago po ng isang tao na mula doon sa tinatawag pagiging makasalanan niya, yung dating buhay niya na kung saan ay siya po ay napunta sa Panginoon, nagkaroon po siya ng tinatawag relationship sa Panginoon, at ang resulta po ay nasabi rito, subalit kayo nilinis na sa inyong mga kasalanan, nilinis yung kanyang kasalanan, pinatawad yung kasalanan, at meron na siyang tinatawag bagong buhay na bigay ng Panginoon. So yun po yung tinatawag ebidensya ng tinatawag ligtas na kung saan ay meron po siyang bagong buhay. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 4 verse 4, nagtataka nga sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay, kaya't nilalait nila kayo. Ngunit mananagot sila sa Diyos na hatol sa mga patay at mga buhay. Dito ang makikita po natin na kung saan ay nagtataka na sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamuhay. Kasi nga, yung mga tao nagkakaroon ng tinatawag pagtatanong sila sa kanilang sarili, kasi ang isang tao na nabago ay meron pong kakaiba na makikita ka sa kanya, na kung saan yung mga bagay na dating ginagawa niya sa kanyang buhay ay hindi na niya ginagawa ngayon. Kaya nga ang sabi rito, nagtataka na sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay. Kaya yung indication nun ay talagang ay pipersecute ka ng mga tao na kung saan ka sa kasama mo dati, kainuman mo dati, yung mga barkada mo dati, dahil sa relasyon mo sa Panginoon, hindi mo na ginagawa yung mga bagay na dating ginagawa mo, ay ang tendency po ay ikaw po ay i-persecute nila. So yun po yung tinatawag unang ebidensya ng tinatawag ligtas, na meron pong tinatawag bagong buhay, merong tinatawag pagbabago, change sa kanyang buhay. Pangalawa po is hindi lang change, ang pangalawang ebidensya is yung tinatawag connection, nagkakaroon ng tinatawag connection na siya sa tinatawag isang tao na naligtas, ay nagkaroon siya ng tinatawag connection sa Panginoon, naging konektado po siya sa Panginoon, he was connected to God. Ang sabi po ng tinatawag John chapter 15 verse 5 to 6, sabi ng Panginoon, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nanatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi na nanatili sa akin gaya ng sanga ay tinatapon at natutuyo. Ang ganong mga sanga ay tinitipon at inihahagis sa apoy at nasusunog. Kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyong mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. So dito makikita po natin na kung saan ay ang isa pong tao na ligtas na ay nandun po yung kanyang tinatawag pananatili sa tinatawag source ng tinatawag salvation, source ng buhay, yung tinatawag na giver of life. Walang iba kung hindi po ang Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Kung pag sinabi pong sanga, ito po yung sanga ay yung condition ng condition po natin na kung saan we should be dependent doon sa tinatawag source na walang iba yung puno. Kasi ang puno ay nagre-refer po yun sa Diyos. Kasi sabi ng Panginoon, may condition kasi ang sabi ng Panginoon, ang nananatili sa akin, yung nananatili doon sa Kanya, ang ipahiwatig nito na kung saan ay yung dependency po natin ay pag sa Diyos, sabi rito, ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, this speaks about tinatawag relationship. Yung resulta pa ang sabi rito ay siyang magbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y
hiwalay sa akin. So sabi rito, ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga ay tinatapon at natutuyo. No? So meaning mga kapatid, kung ang buhay po natin hindi po tayo konektado doon sa source, sa Diyos, sa puno na kung saan ay nagre-repair po sa Diyos, if we are not connected, meron pong tinatang consequences na kung saan ay gaya daw ng sanga, na kung saan ay nakahiwalay doon sa tinatawag sa puno, ang gayong sanga ay matutuyo, at hindi lang nagtatapos doon sa tinatawag matutuyo yung sanga, pero higit sa lahat, ang sabi ng Panginoon, gaya ng sanga ay titipunin at ihahagis sa apoy at masusunog. Kung mananatili kayo sa akin, ito yung pangako ng Panginoon, at nanatili sa inyong mga salita ko, hingin ninyong inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. So, yung tinatawag being connected, yung tinatawag connection, ay ito po yung pangalawang ebidensya po sa isang mananampalataya na kung saan ay meron po siyang tinatawag salvation, meron po siyang kaligtasan, na kung saan ang kanyang buhay po ay nakadepende na po sa Panginoon. Nung dati ay wala po siyang kaugnayan sa Diyos, pero dahil sa kanyang bagong relasyon sa Panginoon na tinanggap ng Panginoon sa kanyang buhay, hindi lang nagkaroon ng tinatawag pagbabago sa kanyang buhay, pero at the same time, yung kanyang buhay ay palaging nakakonekta sa Panginoon. Yung dependency niya ay palaging nandoon, at yung tinatawag pananampalataya niya sa Panginoon. So pangatlo po is yung tinatawag conviction. Ito po yung pangatlong ebidensya ng tinatawag isang ligtas na sa mga tao, sa mga mananampalataya na kung saan sila po ay ligtas na meron na po silang ebidensya ng kaligtasan, ay meron pong tinatawag conviction sa kanilang buhay. Meron na pong tinatawag conviction. Ang conviction po ito po, ang nagdadala po ng conviction ay walang iba pong kung saan ang nagdadala po nito isang Holy Spirit. The Holy Spirit convicts us pertaining sa tinatawag kasalanan, pertaining sa tinatawag mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Andun po yung Holy Spirit po saan ay nagko-convict po sa atin. I remember po nung mga panahon po na hindi ko pa po nakikilala ang Panginoon, ay talagang in terms of sins, yung patungkol pa sa tinatawag sa kasalanan, ay hindi po wala pong tinatawag conviction, wala pong nagko-convict sa akin sa mga bagay na ginagawa ko patungkol sa kasalanan. Pero nung nakilala ko po ang Panginoon, tinanggap ko po siya sa aking buhay, naramdaman ko po na kung saan ang Holy Spirit po ay palagi po siyang nandun upang i-convict po tayo, upang i-convict po ako when it comes to sa panahon po na kung saan ay meron pong temptation, meron pong kasalanan na kung saan ay akin pong kinakaharap. I remember isang pagkakataon na kung saan ay bumili pa ako ng tinatawag pa ako doon sa tinatawag sa isang hardware sa amin, at yung binibili ko pong pa ako is around siguro mga 1/4 lang na pa ako titos, and yung pera ko po ay yung pera ko po ay 100 pesos nung time na yun. Bibili pa ako ng pako na titos, and dahil sa dami po ng tinatawag ng mga customer dun sa hardware, ay nung ibinigay ko po yung bayad ko dun sa kahera, and at the same time yung kahera, yun din po yung may-ari nung store na yun, nung hardware na yun, ay she thought na yung pera ko po ay 500, at ang binibigay pong change niya sa akin ay mga around 400, something like that, at yung pagkakataon po na yun, at yung moment po na yun, kung saan ay wala po siyang kaalam-alam na kung saan yung isip po niya na kung saan ang pera ko ay talagang 500 pesos, pero yung pera ko po ay 100 pesos lang, at yung sinusukli po niya sa akin ay sobra-sobra po doon sa tinatang pera na ibinigay ko sa kanya, kasi nga ang kaisipan niya ay 500 yung ibinigay kong pera sa kanya. Yung sukli niya sa akin ay sobra-sobra, pero nung pagkakataon na yun ay wala po siyang kaalam-alam. Sinubukan ko po, nagtagal pa po ako doon sa tinatawag sa store na yun, sa hardware na yun, pero wala po talaga siyang alam. Ang isip po niya talaga ay 500 yung pera ko. Pero alam niyo po, nung hawak-hawak ko na po yung sukli, sabi po ng Holy Spirit sa akin, kasalanan. So nandun po yung conviction na hindi
hindi mabuti yung ginawa ko, kasalanan yung ginawa ko, kasalanan. So, andun yung tinatawag bulong ng Holy Spirit, andun yung conviction ng Holy Spirit. Kaya ang ginawa ko po ay sinabi ko po dun sa tinatawag sa cashier na yun, at the same time, yun po yung may-ari na kung saan ay yung sobra po yung sukli nyo. Sabi ko, 100 pesos lang po yung pera ko, 1/4 lang na pa ako yung binibili ko, at yung sinukli nyo po sa akin ay sobra-sobra. And alam nyo po yung namangha po yung tinatawag cashier, yung tindera, yung may-ari po ng hardware na yun, kasi sabi niya, sabi niya sa akin, napaka-honest mo. Sabi ko sa kanya, napakilala ko, sabi ko ako po ay isang born-again Christian. Kaya pala, sabi nila, sabi nung tinatawag nung cashier na yun, nung may-ari nung, kaya pala ang bait mo kasi nakakilala ka sa Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, isa pong ebidensya ng isang tao po ay ligtas na, hindi lang meron po siyang bagong buhay, hindi lamang siya ay connected na sa Panginoon, pero at the same time, meron pong tinatawag conviction sa kanyang buhay. Ang Holy Spirit po ay palagi pong nagko-convict sa lahat ng ginagawa natin, sa lahat ng gagawin niya, bilang isang mananampalataya na kung saan ay siya po ay guided na tinatawag ng Holy Spirit. Pang-apat po na ebidensya is yung tinatawag ang isa pong mananampalataya na ligtas na ay palagi po siyang nagko-confess. Every time nakakawak po siya ng kasalanan, at andun po yung tinatawag confession niya, kasi sinasabi po ng tinatawag 1 John chapter 1 verse 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasa nating ipapatawan sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Andun po yung tinatawag confession, kasi ang sabi po ng tinatawag Proverbs or Kawikaan chapter 20 verse 13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. So, every time nakakagawa po tayo ng kasalanan ay nandun po yung ating paglapit sa Diyos, sa kanyang tinatawag kahabagan, sa kanyang biyaya, and nandun po yung tinatawag pagsisisi natin, and at the same time yung confession po natin na sinasabi po natin, Lord, nakagawa po ako ng kasalanan sa araw na ito. Andun po yung conviction, and andun po yung tinatawag confession natin. Kasi sinasabi nga ng mga Gawa chapter 3 verse 19, kaya nga magsisiki at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Kasi makakaasa po tayo na kung tayo po ay lalapit sa Diyos, every time we confess, every time nandun yung tinatawag repentance natin, nandun yung pagsisisi natin, nandun po yung tinatawag pagpapatawan po ng Diyos sa atin. And lastly po yung tinatawag ebidensya is yung tinatawag compassion. Meron na po tinatawag compassion. Kasi nung mga panahon po na kung saan ay hindi pa po tayo nakakakilala sa Panginoon, wala po yung habag, wala po yung tinatawag compassion natin sa mga tao. Pero nung nakilala po natin ang Panginoon ay nagkakaroon na po ng tinatawag kahabagan, nagkakaroon na po ng habag sa atin doon sa mga tao na kung saan ay hindi pa nakakilala sa Panginoon. Sabi ng 1 John chapter 5 verse 12 to 13, kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan, ngunit kung wala sa kanyang anak ng Diyos ay wala siyang buhay na walang hanggan. So, ang sabi po rito, kung ang anak ng Diyos, meaning ang Panginoon ay nasa isang tao, tinanggap na ng isang tao ang Panginoon sa kanyang puso, sa kanyang buhay, ang resulta po na meron siyang buhay na walang hanggan. Yung kaligtasan po ay nasa kanya na, siya po ay may buhay na walang hanggan, tsaka siya pupunta sa langit. Ngunit, ang sabi rito, kung wala sa kanyang anak ng Diyos, kung wala siyang relasyon sa Panginoon, wala siyang kaugnayan sa Panginoon, hindi siya konektado sa Diyos, hindi pa niya tinanggap ang Panginoon sa kanyang buhay, hindi pa siya nagsisi sa kanyang makasalanan, tinanggap ang Panginoon. Kung wala ang anak ng Diyos, kung wala sa kanyang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Pag walang buhay na walang hanggan, ibig sabihin nun ay ang destination ng isang tao na walang kaugnayan sa Diyos, walang relasyon sa Panginoon, ay pupunta siya sa tinatawag walang hanggang parusa, na kung saan siya pupunta sa eternal damnation, at doon sa tinatawag sa impyerno. Kaya ang isang mananampalataya po na mayroon pong tinatawag kaligtasan ay hindi po tayo na natutuwa na kung saan ang isang tao po ay alam natin na kung saan siya po ay pupunta sa tinatawag hindi kalooban ng Diyos, na kung saan kanyang buhay po ay pupunta po siya ng tinatawag impyerno, pupunta po siya sa tinatawag eternal damnation, ay
wala po tayong gagawin na kung saan yung mga tao na yun ay hindi po natin i-reach out, hindi po natin bahagi na ng salita ng Diyos, dahil sa habag po natin na yung kanilang buhay ay mapunta sa datang kapahamakan. Ang gagawin po natin ay ibabahagi po natin yung salita ng Diyos para sa kanila. Sa gayon po, ang kanilang buhay po ay makilala po nilang Panginoon at magkaroon po sila ng tinatawag kaligtasan, katulad po ng nangyari po sa atin. So, kasi sinasabi ko ng Ezekiel last verse, ito po yung tinatawag accountability po ng lahat ng mga mananampalataya, na kung saan sabi ng Ezekiel chapter 33 verse 7, ikaw taong ginagawa kong bantay ng Israel, anumang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa isang tao, sa isang masama na siya ay mamamatay at di mo ito pinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo kanyang kamatayan. Ngunit kapag binabalaan mo ang masama, ngayon may hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat pananagutan. So meron po tayong tinatawag mission, meron po tayong tinatawag mandate, na kung saan ay ibahagi po natin yung salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, humayo kayo sa buong sanlibutan, sa buong mundo, at ipangaral ninyo yung aking mga salita. Gawin din silang mga disipulo, bautismo niya sila sa pangalan ng anak, ng ama, ng anak at ng Espiritu Santo, turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Tandaan niyo, ako'y kasama niyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So, hanggang sa katapusan ng mundo. Yun po yung pangako ng Panginoon, na kung saan ay malagi po natin siya kasama, ano man po ang mangyayari, pero meron po tayong tinatawag mandate, meron po tayong tinatawag task, meron po tayong tinatawag mission, na kung saan ibahagi po natin yung salita ng Diyos doon sa mga tao na kung saan hindi pa nakakilala sa Panginoon. At ito rin po yung rason kung bakit meron po tayong programa na tulad nito, yung tinatawag itong channel po na to. Isa pong paraan ito pang mag-reach out po dun sa mga tao na kung saan ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, at mga tao na kung saan ay wala pang relasyon sa Panginoon. Kaya sa bagang ito ay meron po tayong nakuha, meron po tayong na-cope up sa pag-aaral natin, ebidensya po or patunay po sa mga tao na kung saan meron po silang tinatawag kaligtasan. Ito po yung mga bagay na kung saan ay natalakay po natin. Meron pong magbago sa kanilang buhay, they're connected to God, and meron pong tinatawag hindi lang konektado sa Panginoon, pero at the same time ay meron na po silang tinatawag change, connection, meron po silang tinatawag conviction, confession, and at the same time is yung tinatawag compassion. Ito pong 5 bagay na to, ito po yung palatandaan or ebidensya ng isang mananampalataya o ng isang Kristiyano na kung saan siya po ay ligtas na. So mararamdaman naman po natin yun sa ating mga buhay kung hindi pa po natin nararanasan yung panalangin po natin sa Diyos, especially kung bago pa lamang pa tayo naglilingkod sa Panginoon. Itong mga palatandaan na to ay unti-unti pong mararanasan natin sa ating buhay, at masasabi natin na kung saan ay pag nangyari po sa mga buhay natin yung mga bagay na to, ay masabi natin na kung saan ay tayo po ay ligtas na, according sa tinatawag sinasabi ng mga salita ng Diyos. At ang tinatawag, ang Bible po ang nagsasabi na kung saan ang buhay po natin ay meron po tayong tinatawag assurance of salvation. So I hope po na meron po tayong nakuha, na-cope up sa ating pag-aaral. Hanggang sa susunod na pag-aaral po natin, mula po akong magpapaalam. Ito po si Pastor Randy Balangkit, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, at God bless po sa inyong lahat.